dekada 60, may isang teenager na babae ang nawala sa disyerto ng Arizona. Parang nilamon na lang siya ng napakalawak na katahimikan. Walang ransom note, walang malinaw na suspect, at walang sagot. Pero habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isang kakaibang detalye ang paulit-ulit na lumilitaw. May mga teenager na tila may alam. May mga bulong-bulungan. May mga pangalang ayaw banggitin ng direkta. At sa gitna ng lahat ng iyon, iisa ang paulit-ulit na lumalabas. Charles Smithy Schmidt. At nang tuluyang mabunyag ang katotohanan, nadiskubre ng mga pulis na hindi lang pala isang babae ang nawala. At ang lalaking nasa sentro ng lahat, hindi siya mukhang isang serial killer. Sa katunayan, isa siya sa pinakasikat na tao sa Tucson. May kotse, may barkada, may dating. At may kakayahan siyang papaniwalain ang mga tao sa kahit anong kwento. Tinawag siya ng ilan bilang The Pied Piper of Tucson. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na tao sa isang bayan ay hindi ang taong kinatatakutan ng lahat, kundi ang taong hinahangaan nila. Bago naging headline ang pangalan ni Charles Schmidt, isa lamang siyang teenager sa Tucson, Arizona. At sa unang tingin, wala namang espesyal. Hindi mayaman, hindi sikat na atleta, hindi rin siya honor student. Pero may isang bagay siyang desperadong gustong-gustong makuha. Atensyon. Ayaw na ayaw niyang maging ordinaryo. Kaya habang tumatanda siya, unti-unti niyang binuo ang isang bagong bersyon ng sarili niya. Hindi si Charles, kundi si Smithy. Nagkukulay siya ng buhok, naglalagay siya ng makeup, minsan pati maskara. At ayon sa ilang kwento, naglalagay pa raw siya ng materyales sa loob ng sapatos niya para magmukhang mas matangkad. Para sa iba, katawa-tawa yun. Maski ako natatawa ako eh. Kasi it shows na napaka-insecure at banidoso ni Smithy. Pero para kay Smithy, parte iyon ng kanyang performance. Dahil hindi niya gustong mapansin lang. Gusto niyang maalala siya ng mga tao. At gumana to. Sa loob ng ilang taon, naging sentro siya ng atensyon ng maraming teenagers sa Tucson. Sa mga diner, sa mga parking lot, sa mga late night gatherings sa desyerto. Palaging may mga taong nakapaligid sa kanya. Palaging may nakikinig. At higit sa lahat, palaging may naniniwala. Dahil bukod sa itsura, may isa pa siyang talent. Magaling siyang magkwento. Mga koneksyon sa kriminal, mga lihim, mga pakikipagsapalaran, mga bagay na halos imposibleng patunayan noong 1960s. At habang mas maraming tao ang humahanga sa kanya, mas lalo niyang pinaniniwalaan ang sarili niyang alamat. At dito nagsimula mabuo ang problema. Dahil kapag matagal mo nang niloloko ang ibang tao, minsan pati ikaw naniniwala ka na rin sa sarili mong kasinungalingan. At si Smithy tila nagsisimula ng maniwala na iba siya sa lahat. Isipin nyo ang Tucson nung dekada 60, mainit na hangin, neon signs, drive-in theaters. Mahahabang kalsada na puro desyerto. Para sa mga teenagers, nakakabagot yung ganong klaseng buhay. At pagkatapos, lumitaw ang isang lalaking tila mas exciting kaysa sa lahat. May confidence, may kwento, may dating. Parang bida sa sarili niyang pelikula. At para sa maraming kabataan, sapat na yon. Pero may isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Habang lumalaki ang impluwensya ni Smithy, lumalaki rin ang kanyang pakiramdam na untouchable siya. Na kaya niyang gawin ang kahit ano at walang mangyayari. At kung minsan, may isang bagay na paulit-ulit nating nakikita sa kasaysayan ng kriminalidad. Iyan yun. Kapag nagsimulang paniwalaan ng isang tao na hindi siya masasaktan ng consequences, nagiging delikado siya.
Pero hindi pa dyan nagtatapos. Dahil sa lalong madaling panahon, isang 15 anyos na babae ang tatawid sa landas ni Smithy. At pagkatapos nun, mag-iiba na ang lahat. Noong May 31, 1964, isang 15 anyos na babae ang hindi na nakauwi. Ang pangalan niya ay Aline Rowe. Bago siya naging bahagi ng isang true crime story, isa muna siyang anak. Isang kaibigan, isang teenager. Isang tao na may buong buhay pa sana sa harapan niya. Pero nung gabing yon, may nangyari sa desyerto ng Arizona. At ang mangyayari pagkatapos, ang magsisimulang magbukas ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Tucson. Sa mga sumunod na araw, naghintay ang kanyang pamilya. Umaasa sila, naghahanap sila ng paliwanag. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na may mali. At habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon, may isa pang kwento ang nabubuo sa ilalim ng lahat. Sa mga party, sa mga diner, sa mga parking lot, may mga bulong, may mga chismis, may mga tamang hinala. At may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, Smithy. Hindi lang bilang suspect, hindi pa. Bilang chismis lang, bilang bulong, bilang pangalang hindi mawala-wala sa usapan. At minsan, kapag ang parehong pangalan ang lumalabas sa bawat kwento, may dahilan. Ang mas nakakagulat, may ilang tao na tila may alam sila. Hindi buong katotohanan, hindi buong kwento, pero sapat para magduda. At gayon paman, walang nagsasalita. Tikong bibig. Marahil dahil bata sila, marahil dahil natatakot din sila. O marahil mahirap paniwalaan na ang pinakasikat na tao sa barkada ay kayang gumawa ng ganong bagay. At habang tumatagal ang katahimikan, lumalakas ngayon ang loob ni Smithy. Parang isang taong nakatuklas ng isang mapanganib na katotohanan na minsan hindi sapat ang ebidensya. At minsan, mas pinipili ng tao ang isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang nakakatakot na katotohanan. Pero hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, simula pa lamang ito. Dahil habang unti-unting natatabunan ng panahon ang pagkawala ni Aline Rowe, may mas madilim pang kabanata ang paparating. At sa susunod, dalawang magkapatid naman ang papasok sa kwentong ito. At sa pagkakataong iyon, hindi na kayang itago ng disyerto ang katotohanan. May isang lumang alamat mula sa Germany. Ang kwento ng Pied Piper of Hamelin. Isang misteryosong lalaki ang dumating sa isang bayan. At nang tumugtog siya ng kanyang flute, isa-isang sumunod sa kanya ang mga daga. Nang maglaon, pati mga bata. At nang mawala siya, wala nang nakabalik. Siyempre alamat lang yon. Pero minsan, may mga alamat na tila nabubuhay muli sa iba't ibang panahon. At sa Tucson noong 1960, tila may sarili ring Pied Piper ang bayan. Ang pangalan niya, Charles Smithy Schmid. Hindi siya may magic, wala siyang flute, pero meron siyang isang bagay. Influence. Sa bawat diner, sa bawat party, at bawat pagtitipon ng mga kabataan. Parang siya ang sentro ng maliit nilang mundo. Kapag nagsalita siya, nakikinig lahat ng mga tao. Kapag nagkwento siya, naniniwala sila. At habang lumalaki ang kanyang reputasyon, lumalaki rin ang kanyang kontrol. At dito, nagiging mas nakakatakot ang kwento dahil hindi lahat ng manipulasyon ay gumagamit ng takot. Ang ilan, gumagamit ng paghanga. Isipin niyo ang isang ordinaryong teenager ng dekada 60. May curfew, may pressure sila mula sa mga pamilya nila. May pressure sila mula sa mga schools na kailangan nilang maging huwarang mga tao. At pagkatapos, may isang lalaking dumating na tila walang pakialam sa kahit anong rules. May kotse, may confidence, may kalayaan.
parang rebelde sa pelikula. Parang taong nabubuhay ayon sa sarili niyang batas. Nakakaakit yun, lalo na sa kabataan. At habang mas maraming tao ang humahanga, mas lumalakas ang paniniwala ni Smithy na kaya niyang kontrolin ang kanyang paligid. Na kaya niyang kontrolin ang kwento. Na kaya niyang kontrolin ang mga tao. At sa loob ng mahigit 1 taon matapos na mawala si Allen Rowe, parang tama siya. Walang nahuhuli, walang nananagot, walang nagsasalita. Pero habang tumatagal, may isang bagay na dahang-dahang nagbabago. Konsensya. Dahil may mga taong nakarinig ng mga kwento. May mga taong nakakita ng mga bagay na hindi nila makalimutan. At habang sinusubukan nilang magpatuloy sa kani-kanilang normal na buhay, unti-unti silang kinakain ng mga tanong. Ano ba talagang nangyari? At gaano ba katagal nilang kayang manahimik? Hindi pa nila alam, pero ang katahimikan na nagprotekta kay Smithy, siya ring sisira sa kanya. At nang dumating ang summer ng 1965, nagsimula ng mabasag ang alamat. Dahil may 2 bagong pangalan na papasok sa kwento at hindi na ito kayang ibaon ng disyerto. Noong 1965, biglang nawala si Gretchen Fritz. Isa na namang teenager, isa na namang pamilyang naghihintay, isa na namang bahay ang hindi makatulog sa gabi. Pero sa pagkakataong ito, may mas nakakatakot na detalye. Hindi lamang si Gretchen ang mawawala, kasama rin niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Wendy. At dito, nagsimulang magbago ang lahat. Dahil ang isang nawawalang tao, maaaring aksidente yan. Maaaring misteryoso. Pero kapag 2 na at konektado pa sa parehong tao, mahirap nang baliwalain. Sa unang pagkakataon, nagsimulang makita ng ilan ang pattern. At sa unang pagkakataon, nagsimulang maramdaman ng ilang kaibigan ni Smithy na may mali talaga. At habang lumalakas ang kanilang hinala, lumalakas din ang kanilang takot. Dahil minsan, mas madaling matakot sa taong kilala mo kaysa sa taong hindi mo naman kilala. Habang naghahanap ng sagot ang mga pamilya, may mga dating kaibigan si Smithy na nagsimulang mabiyak sa pagitan ng 2 bagay, katapatan at konsensya. Alam nila kung sino siya. Alam nila ang kanyang impluwensya. Alam nila kung gaano karaming tao ang humahanga sa kanya. Pero alam din nila na may mga bagay na hindi na nila kayang ipaliwanag. At sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, mahirap takasan ang alam mong katotohanan. 1 tao, 2 tao, 3 tao man yan, hanggang kailan ka mananahimik. At dito nagsimulang mabasag ang katahimikan. Hindi sabay-sabay, paisa-isa. May isang detalye, may isang kwento, may isang inconsistency. At bawat piraso, unti-unting bumubuo ng mas malaking larawan. Habang nagdudugtong-dugtong ang mga puzzle pieces, may isa na namang bagay na unti-unting nawawala. Ang kapangyarihan ni Smithy. Sa loob ng maraming taon, nakatulong sa kanya yung karisma niya. Nakatulong ang kanyang mga kwento. Nakatulong ang kanyang imahe. Yung peking image niya. Pero may problema ang lahat ng kasinungalingan na yon. Kailangan mo itong alalahanin habang buhay. At sa huli, may nabibitawan, may nakakalimutan, may nagkakamali. At kapag nagsimula ng magkamali ang isang taong sanay kontrolin ang kwento, doon nagsisimulang gumuho ang lahat. Unti-unting lumalapit ang mga investigator, unti-unting lumalabas ang mga testigo, unti-unting nabubuo ang kaso. At sa unang pagkakataon, ang hari ng Tucson ay hindi na mukhang hari.
Mukha na lamang siyang isang lalaking nauubusan ng lugar na mapagtataguan. At sa susunod na chapter, tuluyan ng babagsak ang alamat. Dahil ang lalaking minsang pinaniwalaan ng buong bayan ay haharap sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Lahat ng alamat may katapusan. Kahit gaano ito katagal pinaniwalaan. Kahit gaano karaming tao ang humahanga dito. At para kay Charles Smithy Schmid, unti-unti nang dumarating ang katapusan ng kanyang kwento. Hindi ito nangyari sa isang iglap, walang dramatic na eksena, walang biglaang pag-amin. Sa halip, parang bahay na matagal nang may bitak. Sa umpisa, halos hindi mo mapapansin. Pero habang dumarami ang bitak, darating ang araw na hindi na nito kayang buhatin ang sarili nitong bigat. At iyon ang nangyari kay Smithy. Habang mas maraming tao ang nagsasalita, mas maraming lihim ang lumalabas. Habang mas maraming lihim ang lumalabas, mas nawawala ang kanyang kontrol. At habang mas nawawala ang kanyang kontrol, mas malinaw ang isang bagay. Hindi siya espesyal. Hindi siya untouchable. Hindi siya hari. Isa lamang siyang tao. At tulad ng lahat ng tao, maaari siyang managot. At dito natin makikita ang isang bagay na madalas nakakaligtaan kapag pinag-uusapan ang mga taong tulad ni Smithy. Hindi talaga sa kanila nanggagaling ang kapangyarihan nila. Nanggagaling ito sa mga taong naniniwala sa kanila, sa mga taong sumusunod, sa mga taong loyal sa kanila, sa mga taong nagbibigay sa kanila ng impluwensya. At kapag nawala yung paniniwalang yun, unti-unti ring nawawala ang kapangyarihan nila. Parang magikero lang yan eh. Habang hindi mo alam yung trick, nakakamangha siya. Ang amazing. Pero kapag nakita mo na kung paano ito ginagawa, bigla itong nagiging ordinary. At iyon ang nangyari sa Tucson. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao si Smithy kung sino talaga siya. Hindi bilang alamat, hindi bilang rebelde, hindi bilang pinakasikat na tao sa barkada, kundi bilang isang lalaking responsable sa pagkawala ng mga kabataang hindi na nakauwi. At habang nabubuo ang kaso, unti-unti ring nabubuo ang isang mas malaking tanong. Paano ito nangyari? Paano nagawa ng isang tao na itago ang katotohanan ng sobrang tagal? Paano siya pinaniwalaan ng napakadaming tao? At marahil, iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang kaso ni Charles Schmid. Dahil hindi lang ito kwento ng isang serial killer. Kwento rin ito ng impluwensya, ng karisma, ng mga taong marunong sabihin ang gusto nating marinig. Ng mga taong gustong magmukhang mabuti kaysa sa tunay nilang pagkatao. Mga peke na tao. At sa huli, nahatulan si Charles Schmid. Ang lalaking minsang sentro ng atensyon sa Tucson ay naging bilanggo. Ang lalaking minsang sinusundan ng iba ay wala nang mapupuntahan. At ang lalaking minsang naniwalang kaya niyang kontrolin ang lahat ay hindi na nakatakas sa sarili niyang mga desisyon. Ngunit kahit natapos ang paglilitis, kahit natapos ang mga headlines at kahit natapos ang alamat, may tanong pa ring naiwan. At marahil yun ang pinaka-importanting bahagi ng kwentong to. Siguro ang pinakatamang tanong ay hindi paano nila hindi nakita. Siguro ang tamang tanong ay nakikita rin ba natin ito ngayon? Dahil ang kwento ni Smithy ay hindi lang tungkol sa isang mamamatay tao. Kwento rin ito ng mga taong marunong gumawa ng image, ng imahe. Mga taong marunong magbenta ng bersyon ng sarili nilang gusto nating paniwalaan. Mga taong marunong magmukhang kawili-wili, kaakit-akit, kahanga-hanga. At minsan, iyan ang pinakamapanganib na uri ng tao. Hindi yung halatang masama, hindi yung sumisigaw, hindi yung madaling katakutan, kundi yung marunong magmukhang mabuti,
Marunong magmukhang espesyal. Marunong magmukhang taong gusto nating pagkatiwalaan. May kasabihan na ang tao raw ay hindi laging sumusunod sa katotohanan. Madalas sumusunod siya sa kwento. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan ang mga taong tulad ni Smithy. Iba ang muka, iba ang panahon, iba ang pangalan. Pero pare-pareho ang tactics nila. Gumawa ng image, gumawa ng alamat, gumawa ng belief, at maghintay hanggang sa may maniwala. At marahil, iyan ang pinakamasakit na aral ng kwentong ito. Hindi nawala si Alin Rowe dahil sa isang alamat. Hindi nawala si Gretchen at Wendy Fritz dahil sa isang alamat. Nawala sila dahil may isang tao na piniling gumawa ng kasamaan. Pero ang alamat, ang karisma at ang imahe, iyon ang tumulong para manatiling nakatago ang katotohanan ng napakatagal. At minsan, iyon din ang dahilan kung bakit hindi natin agad nakikita ang panganib. Dahil mas nakatingin tayo sa taong gusto nating makita kaysa sa taong naroon talaga. Kaya iiwanan ko kayo ngayon ng isang tanong. Kung nakilala nyo itong si Paring Smithy noong 1964, bago siya naging headline, bago siya naging mamamatay tao sa mga pahayagan, sa tingin ninyo ba makikilala nyo agad kung sino talaga siya? O baka tulad ng marami sa tusan, mahuhulog din kayo sa kanyang mga kwento? At ang mas mahalagang tanong, ilang Smithy kaya ang nakapaligid sa atin ngayon na hindi pa natin nakikilala? Kung nagustuhan ninyo ang ganito mga kwento, mga misteryong tila nilimot na ng panahon, alam na ninyo kung saan nyo kumahanap. At sa susunod, isang kwentong tungkol sa isang lalaking hinahangaan ng lahat. Isang doktor, isang ginoo, isang gentleman, at isang madilim na lihim na nakatago sa looban niya. Hanggang sa hindi na niya kayang takasan ang sarili niyang anino. Hanggang sa susunod, bye for now!